sa Bangsamoro region, no? Maliban po dyan, may dalawang bagay tayong gustong banggitin. Itong hindi po hindi po mapigilan na pagkakaroon ng diskontento at mataas na antas ng pagdududa ng mamamayang Pilipino hinggil po sa integridad ng naging resulta ng elections. Not because we want just to complain, but we want to address why are there a level of massive discontentment and massive doubt, malawakang pagdududa ng mga mamamayang Pilipino sa integridad ng COMELEC machines na ginamit po para magkaroon ng resulta sa pagbibilang ng mga boto nitong nakaraang elections. Number one, malinaw po na nagkaroon ng mathematical and numerical incoherence na kung ang pag-uusapan po ay ang pagboboto sa senador. Halimbawa, kung nag-number 1 si Senator Bongo in the average of 25 million or 26 million votes at si Senator Bato de la Rosa na sa number 3 in the average of around 20 million votes, mga kababayan, ipagpalagay natin na yan ay mga boto nila. Tanggalin natin ang advantage ni Bongo na mga 6 million votes, no? Bilang mga PDP laban candidates. So may mga threshold tayo o may tinatawag tayong baseline ng around 20 million votes ang top-notchers. Kasi yun din po ang mga boto na nakukuha at nagre-resulta kay Bam Aquino. It's on the average of 20 million votes up, no? So kung nagkaroon po ng solido at organisadong pagboboto, which yun nga ang nangyari, para sa PDP laban candidate, 10 po sila na ikinakampanya at sinusuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinuportahan din po ni Vice President Sara Duterte, although may dalawang idinagdag na personal na kinakampanya din at sinuportahan ni Vice President Sara Duterte. I'm talking about senatorial candidates Amy Marcos and Camille Villar. But by and large, mayroon pong 10 kandidato talaga ang PDP laban na buong-buo na sinusuportahan. Lalo na po ni former President Rodrigo Duterte. At nakita po natin on the campaign operations on the ground, sila po ang nakapaglunsad ng coordinated, well-organized, local, regional, provincial, and even at the international level na antas ng kampanya. And of course, big thanks. Maraming salamat po sa very organized na participation and support ng pagkilos sa kampanyang political na ito na ibinigay po ng Kingdom of Jesus Christ, ng SMNI at nila Pastor Kibuloy, na nagbigay po ng mas organisado at mas koordinado at tuloy-tuloy na paglulunsad ng aktibo at malawak na ground campaign operations. Yan pong ginawa ng PDP laban na mas naabansihan pa po nila ang antas ng pangangampanya at ang lawak ng inabot ng kampanya noong elections prior to elections noong May 12. Ngayon, expectedly magkakaroon ng highly organized, coordinated votes delivery ang grupo po ng PDP laban. So, granting na hindi po pare-pareho ang pagboboto, so ibigay natin ang average threshold o baseline ng pinakamataas na boto ay 20 million at ipinartida natin na may 6 million plus pa si Bongo, doon na lang tayo sa 20 million highest average votes. Sabihin pa natin na hindi lahat bumoto ng PDP laban candidates, partida tayo ulit. 70% lang ang bumoto ng straight. So kung 20 million po ang highest votes ng PDP laban, ipartida pa natin yung 6 million ni Bongo, hindi natin bibilangin. Ano po ang 70% ng 20 million na pinakamataas na nakuhang boto ng PDP laban candidates na si Bongo at si Bato de la Rosa? Ang 70% po ng 20 million, kung yun lang po ang bumoto ng straight, no? That is
very logical argument, 14 million votes po yan. Therefore, hindi po bababa. Sa 14 million votes ang average ng lahat ng mga PDP laban candidates, granting na ang 70% lang ang nag-deliver doon sa solid vote nila. Kasi ipagpalagay mong advantage nga si Bato de la Rosa at si Bongo dahil sila po ay mga incumbent senators. Din may taon na magkaroon sila ng mas mataas na boto kung ikukumpara sa pwedeng makukuhang boto ng iba nilang mga kasamaan. Kaya nga ang factor formula ni Ka Eric, let's go to the 70%, no? 70% of the 20 million baseline average highest vote